magpakampante dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Magandang araw mga kababayan. Ito na naman ang inyong lingkod, Reaction Vlog YouTube channel para maghatid sa inyo ng mainit-init na issue at balita. At kung kayo po ay bago pa lamang sa ating munting channel at ayaw nyo pong mahuli sa mga latest updates sa Pilipinas, maaari nyo pong pindutin ang subscribe button para ma-notify po kayo sa mga bagong video na ating ilalagay. Ito mga kababayan, Auntie Claire Castro, gigil na gigil, sinagot ang isang reporter matapos tanungin nito kung ano raw ang gagawin ng administrasyong Marcos para man lang makadikit sa 61% na trust rating na nakuha ni VP Inday Sara Duterte sa isang isinagawang survey ng SWS. Tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong mga respondents dito na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Ito at panoorin natin kung gaano kalayo ang agwat at napakalaking good news nito para sa ating mga DDS. 61% ang nakuha ni VP Inday Sara sa isinagawang survey ng SWS or Social Weather Station. Ayan. Kasunod niya dito ay si Chis Escudero na nakakuha ng 55%. At sumunod naman dito si President Bongbong Marcos na nakakuha ng 48%. At si Tambaluslos ay si Speaker Romualdez ay nakakuha ng 34%. Ang resulta ng survey ay patunay lamang po kung gaano nagtitiwala ang mga Pilipino kay VP Inday Sara Duterte. Kahit pa sa kabila ng samot-saring issue ang binabato kay VP Sara Duterte at kahit pa meron itong impeachment complaint galing sa 19th Congress dahil sa umano'y maling paggamit nito ng 125 million peso confidential fund, ay iba pa rin talaga ang sinisigaw o ang pulso ng taong bayan. Ang sabi nga ng mga political expert ay kung ngayon isasagawa ang presidential election ay sigurado si VP Inday Sara Duterte na ang mananalo. Ikaw kabayan, ano ang reaksyon mo dito at sino ang presidente mo? Comment down below. Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionist
para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Ito ang naging reaksyon ni Spokes Claire Castro nang iugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco at pumanaw sa umano'y cocaine overdose, at kinumpirma naman ito ng LA Coroner. Ayon kay Auntie Claire, ay isa lamang itong gawa-gawa at paninira kay Lisa at Bongbong Marcos. Mga kababayan, ikaw, ano ang reaksyon mo dito? Dapat ba nating paniwalaan si Auntie Claire Castro? Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Basahin naman natin ang FB post ni Miss Joey kaugnay sa banat ni Auntie Claire Castro sa umano'y peking police report. Ayon pa ni Miss Joey, pinagsasabi mong peking police report, Auntie Claire, dapat meron kang kopya ng totoong police report or at least may statement ka from Donna Corsi, record supervisor ng BHPD, na hindi talaga totoo yung documents. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na ito. Ayon pa kay Auntie Claire Castro, lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng mga fake news peddlers para sirain ang imahin ng First Lady Lisa Araneta Marcos at ng administrasyon ni BBM para sa kanilang mga pansariling interes. Kawawa umano ang mga Pilipino dahil sa panloloko. Mga kareaksyon, sa tingin mo,
sino ang nanloloko. Heto at pakinggan naman natin at panoorin ang reaksyon ni Mr. Dean Chase sa press briefing ni Auntie Claire. Si Mr. Dean Chase ay isa sa mga naunang nagsiwalat ng umano'y pagkamatay ni Paulo Tantoco sa sanhi ng coke overdose at kasama ang unang ginang bago ang insidente. Alam nyo, believe talaga ako kay Auntie Claire. Napaka-demanding ng trabaho niya. Biruin nyo, trabaho niya is to lie to millions of people. Only Auntie Claire can do the things that she does. Her job is very demanding. And napakagulo ng ng timeline niya. Sabi niya, March 8, CFL nasa pa daw, Los Angeles. Alam naman nating lahat, may coroner's report na and everything, may police report na namatay si Paulo Tantoco March 8. Sunday yan dyan sa Pilipinas. So, ano na naman to? Ginugulo mo na naman sarili mong timeline. Grabe, ang dami nyong sinasabi. Ang dami nyong mga excuse. Isa lang naman gusto naming mga taong bayan. We want to know if the President and the First Lady are sane enough to run a country. Well, not really the First Lady, just the President. We want to know if the President is sane enough to run the country. We want him to undergo hair follicle test, and that's really simple request. This will clear everything up. Ang dami niyong sinasabi, mga putang ina nyo. Mga sinungaling yung hayop kayo. Retired General may paalala kay Castro na hindi siya tagapagsalita ng unang ginang. Ibinahagi ni Retired General Orlando De Leon na hindi dapat dinidepensahan ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro si First Lady Lisa Marcos. Ayon kay De Leon, hindi umano opisyal na gobyerno ang unang ginang. Ipinagtataka rin ni De Leon kung bakit ginastusan ng gobyerno ang pagpunta ni Marcos sa Beverly Hills, California bilang parte ng Manila International Film Festival. Matatandaang sinabi ni Castro sa isang press conference nitong Martes na mayroong PSG at iba pang security mula sa US si Marcos. Ayon sa Facebook post ni Retired General De Leon, papaalahanan ko lang si Attorney Claire Castro. Si Lisa Araneta Marcos ay hindi miyembro ng gobyerno o opisyal ng Malacanang. Ang pagiging asawa niya ng Pangulo ay hindi nangangahulugan na karapat dapat siya sa iyong mga serbisyo bilang tagapagsalita na binabayaran ng mga taxpayer. Hayaan mong si Lisa Araneta Marcos na ang magsalita para sa sarili niya. Hayaan mo itong ipaliwanag sa sambayanang Pilipino kung bakit ang kanyang pagpunta sa LA na binabayaran ng gobyerno ay nababalot ng pinakakahiyahiyang kontrobersya. Hayaan mo itong harapin ang galit ng mga Pilipino.